Isang nakakagulat na revelasyon ang binahagi ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa isang press conference kung saan kanyang ibinunyag ang umunay katiwalian sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Ayon kay VP Sara, may malinaw na ebidensya na nag-uugnay kay Kuting sa pagkawala ng 1 bilyon mula sa kabandang bayan. Sa kanyang matapang na payag, sinabi niyang, "Hindi ko papayagan na ang ganitong klase ng kalokohan ay magpatuloy. Ang taong bayan na may karapatan malaman ang katotohanan." Ang pagsisiwalat ni VP Sara ay nagdulot ng matinding ingay sa politika, lalo na tumututok ang publiko sa isyong ito bilang patunay ng lumalalang katiwalian sa gobyerno. Ayon sa mga eksperto, ang direktang pagbahagi ng Pangulo ay hindi lamang nagdudulot ng kahihiyan kundi pagbibigay daan din sa posibleng imbestigasyon at kasong kriminal. Ang mga kritiko ay naghahanap na ng kasagutan mula sa kampo ng Pangulo habang lumalakas ang panawagan para sa transparency. Sa kabila ng pagsisikap ng administrasyon na itanggi ang mga aligasyon, tila hindi sapat ang mga paliwanag upang patahimikin ang galit ng sambayanan. Ang isyong ito ay nagbukas ng pinto sa mas malalaking katanungan tungkol sa integridad ng kasalukuyang pamahalaan. Habang inaabangan ng publiko ang susunod na hakbang ni VP Sara, malinaw na ang tiwala ng mga tao ay nakataya at ang mga sagot mula sa Malacanang ang magtatakda sa kinabukasan ng liderato. At yun ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa municipal coffers, pumupunta sa dapat puntahan sa mga needs at saka sa interest ng kanyang mga kababayan, quote-unquote kababayan. So, kung gano'n ang kanyang palaka, ang district representative, naging congresswoman, at kung siya talagang spy, hindi ko naman pinipilit na paniwalaan yung aking opinion na pwede siya maging spy. Napakadelikado kasi pagka may Congress, may access ka na sa mga highly classified information, mga documents. Ang 1 bilyong piso niya hindi para sa kanyang pagtakas kundi plantahin ang kanyang gusot at posibleng kaso sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sa PAOK TF. Tama nga naman, presidential yun. Grabe, no? 1 bilyon. Para daw doon sa PAOK TF. Nako. Ang lupit, Kaya pala tutok na tutok si PAOK TF. Diyan Grabe grabe. Naku. Ayoko. Iba naiisip ko. Kasi baka mamaya tumanggi yung Hindi natin alam. Sabi siguro. 1 bilyon lang. Isang gabi din. Ay, joke. Walang ganun. Gago! Hindi ko alam pero ano kaya ang katotohanan dito? Di ba? Talay. Pero hindi niya ipinarating ng Filipino-Chinese trader ang mensahe. Yun. Sabi ni Lacson sa intelligence Hindi naman daw pinarating. Ikaw talaga, Ikaw talaga dumi ng isip mo, Gago! Ano kasi pinanonood nyo, kasi kayo huwag kayo masyado nanonood ng mga hab dyan. Community, isama siguro sa kanilang essential elements at laliman pa ang kanilang ginagawang background check. Dahil nandun ka, mataas na yung security clearance mo. So delikado yun. Kung nag-work na sa foreign government, medyo hindi sa national security natin kung gano'n na mangyayari. At hindi lang yun, baka mamaya dumating panahon, ito, far out na ito, pero hypothetically, in the realm of possibilities, dahil nagawa niya yung mas mahirap gawin, na mameki ng dokumento para mahalal bilang punong bayan, baka dumating araw, ma-appoint pa siyang, halimbawa, maging senador pa, tapos ma-appoint ngayon na Defense Secretary o National Security, patay na tayo. Nako. Naniniwala naman si Lacson na kung gagamitin ang mga bagong batas ng Anti-Money Laundering Council, maaring makonvict si Go at mga kasabwat nito ng hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Na-expose yung vulnerability yung weakness ng ating system, hindi lamang sa yung sa banking system,
Hindi lamang doon, kundi yung sa PSA, Yes, pati how yung to become DMA, di ba? Filipino citizen by Marami fraud. nakakakuha ng mga passport na mga Chinese Filipino passport. Correct, So oo. expose talaga yung weakness ng ating sistema rito. So dapat maging aral na ito sa ating mga institutions na dapat lalong para patibayin nila yung mga security measures. Kasi pinaikutan na lang tayo ng lalo yung mga galing sa China na gusto magnegosyo rito. Ibinunag naman ni Senador Jingo Estrada na isang Chinese national na boss ng mga Pogo ang tumulong kay Go at mga kapatid para makalabas ng bansa. Kasalukuyan na nasa Taiwan ang naturang dayuhan na may hawak na 5 iba't ibang uri ng pasaporte. Ito rin ang business partner ni Alice Go batay sa mga dokumento na nakuha ng PAOK sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Nang tanungin ko ang Chinese national na si Wang Ziyang ang tinutukoy ni Estrada, sabi ng senador, malamang. Pero bahala na raw ang chairman ng komite na nag-iimbestiga kung isa sa publiko ang pangalan ng dayuhan. If you remember, ang sabi ni Alice Go, yun daw nag-facilitate nung kanyang pagtakas, sinabihan daw niya ng hindi magandang salita. So I asked her, kung sinabihan mo siya ng hindi magandang salita, bakit siya nagpatakas sa'yo? Ba't siya nagpahiram ng yate sa'yo? So ang aking conclusion doon, malamang siguro, kaya siguro itinaka si Alice Go papunta sa ibang bansa, baka ikanta niya ito nag-facilitate ng kanyang pagtakas. Alam mo, ito ang daming lumalabas ngayon sa TikTok na dinadawit si Bongo. Kasi nga, medyo katunog, pangalan, Chinese na, sandali lang wag masyado madumi isip ninyo. Ang linaw na nga na sinabi ng mga senador, yung sinulat na pangalan ay Chinese, hindi Filipino-Chinese. At saka si Senator Bongo, apelido lang niya yung Go, pero sa totoo lang laking talagang Pilipinas yan. Ayan na naman kayo Ayan na naman yung lumalabas ninyo na pagiging marumi isip nyo sa mga Chinese. Hindi naman lahat ng mga Chinese masama. Ang dami-dami nating Phil Chinese na maayos, mga negosyante, maayos. Hindi porket may isang gago ibig sabihin na kagad lahat ng Phil Chinese masama na. Kasi isipin nyo, payag ba kayo? Porket kunwari, halimbawa, doon sa Japan, di ba, may nahuling mamamatay tao na isang Pinay. Ibig bang sabihin nun, lahat ng Pinay mamamatay tao? Di ba nagagalit tayo pag nadadamay tayo? Kunwari, sa katarantaduhan ng ilang OFW, hindi naman lahat, di ba? Ibig bang sabihin, lahat ng OFW masama na ugali? I mean, ilan lang yun, di ba? Meron at meron sa bawat may palpak. Pero hindi ibig sabihin, the entire sect na yun, sabihin yung entire OFW, lahat na yung masama. Ito kasi pinalalabas ng iba, porket ganyan si Guo, tsaka yung kapatid niya, dinadamay na, siguro, tinulungan to ni Senator Go. Mga gunggong kayo Una-una, kahit nga si Senator Go, tsaka si Senator Bato, dinidiin ito si Guo Sinasabi, ilabas mo na kasi kung sino yung talagang tunay mong connection dito. No, yun na sinabi ni Bongo at saka ni Bato Ilabas mo na. Kasi nadadama yung mga iba Ang nangyayari, ginagamit sa politika ng mga hindot. Sorry naman. Ginagamit sa politika ng mga animal ng mga senador. Tapos iko-connect kay Bongo, iko-connect sa Duterte para hindi ma-re-elect si Bongo. 'Di ba? Ganun Ganun ang kasamaan at kaugalian ng ilang mga gago dyan sa lipunan natin. Talaga nga naman, pati ito ginagamit sa politika. Ang dami tuloy lumalabas sa TikTok ngayon na si Bongo daw yun. Tumulong sa kanya. Sira ba mga ulo nyo? Gigisain ba ni Bongo yan kung siya ang... sabihin mo na, sinong connection mo? Siyempre kung siya yun. Kayo po. Hindi mo naman pwedeng sabihin na pag nagganon yun, piyesta yung mga katandaan ninyo. Wala sa posisyon ngayon ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte na demand, 'di ba? Ibig sabihin, paano halimbawa sinabi niya, ikaw yun poprotektahan siya ng gobyerno nito para idiin palalo si Bongo at si Duterte.
Yun ngang wala silang kinalaman dun sa Quadcom committee Quad committee dun sa Kamara. Pinipilit si Bongo. At saka ito si Duterte. Oh. How much more kaya ito kung sakasakaling nagsalita ito? Yan ngayon ang laman ng mga TikTok. Kaya kayo mga naglalagay sa TikTok, halatang halata. Halata natin yan. Sino na naman ba may pakulo niyan? Si Tamba na naman ba yan? Ito si Tamba talaga, napakagago rin. Gago! Hindi, yan naman talagang gustong sumira sa mga Duterte, yung mga vlogger niya eh. Tuloy. Alex, hinihimok ni Senator Ping Lacson at ang iba pang mga mambabatas ang mga otoridad na tignan ang lahat ng mga Chinese nationals na nandito sa Pilipinas. Yan ay baka daw napasok na rin tayo ng iba pang katulad ni Alice Go, lalo't lumilitaw sa mga investigasyon na aabot sa mahigit 1,000 ang mga Chinese nationals na nakakuha ng mga pasaporte at iba pang identification na lehitimo dito sa Pilipinas. Yan dapat ang imbestigahan dyan. Bakit nakakuha ng birth certificate? Kailan panahon yung birth certificate nakuha? Bakit nakakuha ng passport? Tapos dapat tingnan din dyan. Bakit ang requirement napakadali para kumandidato? Diba? I mean, ang dali ngayon eh. Para ikaw ay kumandidato, simpleng citizen, pwede ka ng kumandidato. Diba? Paano mo papatunayan yun? Through birth certificate. Alam naman natin. Ang dami pa rin dyan. Gawa dito sa Facebook nga eh. Sa Lazada nga, makikita ninyo eh. So, madaling dayain ng identity. Tama, mali. Pero ito ang sinasabi ko nga sa inyo mga kababayan eh. Ang daming dapat silipin sa gobyerno na palpak. Alam natin yan, palpak from every department in the government. And yet, ang sinisilip natin dito kay Mayor Guo ay yung koneksyon niya sa politika at ididiin natin ng mga Duterte. Yun ang isang malaking katarantaduhan na ginagawa ng ilan nating, lalong-lalo na itong mga si Ontiveros. Diba? Talagang gusto niya eh. Diba, noong una pa lang sinabi niya na eh, hinahanapan natin ng koneksyon ito sa mga Duterte. So, ibig sabihin, hindi ka nagtatanong. Pag ikaw nagtatanong dyan, naghahanap ka lang ng kukunik mo kay Duterte. Kukunik mo sa bata niya. Sila Bongo, sila Bato. You're not really seeking for the truth. You are para kang naghahanap ng maikukunik, di ba? Naku. Mahirap maging jowa ito si Ontiveros. Buti na lang, medyo may edad ka na. Hindi, totoo naman. Mahirap maging jowa ito. Isipin mo, kahit wala kang kasalanan, ihahanapan at hahanapan ka ng kasalanan. May mga jowa kayong ganyan. Yung hindi mo naman kasalanan, pero talagang ipipilit pa rin na may kasalanan ka. Diba? Lagi na lang ikaw ang may kasalanan. Pagka umuwi kang walang sahod, mababa sahod mo, kasalanan mo. Pag nag-overtime ka naman, kasalanan mo pa rin. Sasabihin sa'yo, nang bababae ka. Pag hindi ka na pumasok at tumambay ka sa bahay para, sige na, dito na lang ako, bantay mo ko. Sasabihin naman sa'yo, inutil ka. Wala kang kwentang asawa. Lahat talaga eh. Walang, yung hirap na magkaroon ng ganyan jowa. Yung katulad ni Ontiveros. Kasi naka-fix na sa utak ni Ontiveros na kasalanan ito ng mga Duterte. Kailangan natin idiin ang mga Duterte. Kaya nagkakasundo sila ng gobyerno ngayon eh. Diba? Alam naman natin eh, yan ang gustong mangyari. Lalo na ng leadership ng Kamara. Lalo na yung dalawang ungas na yun. Diba? Yun ang gusto nilang idiin eh, mga Duterte. Para nga naman, sa pagdating ng eleksyon, dahil hindi sila manalo sa tamang paraan, sa demokrasyang paraan, gagawin nilang lahat para maka-score. Diba? So, sisiraan nila lahat ang mga Duterte. Ang mga peking dokumento. Alex. Okay, mayan batid natin na hindi matatawaran itong credentials ni Senador Lacson at siya'y dati ring PNP chief. Handa ba niyang dalhin sa Senado o ibigay sa Senado itong sinasabi niyang informant niya
para naman magbigay linaw pa, para maungkat pa kung ano itong kanyang mga binabanggit. Tama. Alam mo, ang gandang punto na yun. Alam mo kung bakit? Kasi check din natin. Check din natin si Lacson. Baka naman gusto lang niya makisawsaw. Kasi, ako I'm not against Lacson, okay? I'm not against or for Lacson. The point here, dapat tayo maging maingat. Kasi, kung tayo magiging critical thinker, ika nga, ang tahimik ni Lacson dati. Mula nung natalo siya. Diba? Pero ngayon, malapit na eleksyon, nag-iingay na naman siya. Ano kaya ang gusto niya? Kunin siya ng administrasyon para sa slate nila? Maging independent, kaya mas maingay, mas maganda? Kasi kung hindi rin naman niya ilalabas yung witness, it's easy to accuse, to invent accusation. Di ba? If there is no evidence, it's easy. Oh, hindi, may nagsabi sa akin. May puting ahas ako. Ang daling magsalita ng ganun eh. Kung hindi mo kayang ilabas at ipakita yung... Kasi sinasabi niya, meron daw siyang informant na ganito. Di ba? Bakit hindi niya ilabas? Yun ang tanong natin yan. Tama yung tanong nito ni tuloy natin. Alex, kung papayag yung mga senador, pero ang sinasabi niya kanina, yung paglilinaw natin, yung Filipino-Chinese trader na kaibigan niya ang kinausap at meron pang isang kaibigan na Chinese national din o Filipino-Chinese na nilapitan. Yun daw yung nasa tinatawag na inner circle at nakakapasok o nakakausap mismo ang unang pamilya. Naku. Kaya doon siya humihingi ng tulong. Sa mga... May inner circle pala ang pamilya. Nako, yung mga... Sa bagay, di ba? May picture ngang nilabas si Topacio. Etong picture na ito, kasama, di umano ha? According to that picture na nilabas ni Topacio, ay yung pinaka-leader ng Pogo. At hindi isang picture. Talaga magkakabarkada sila. Yung picture, hindi yung picture na... Kasi may mga picture na nagpa-picture lang. Pwede naman ganun eh. Kahit kaaway mo, pwede ka magpa-picture sa kanya, di ba? Pwedeng ganun. Kasi yung mga lumalabas na dating mga picture, di ba? Dinadawit si Pangulong Duterte na mga picture. Yun halatang nagpa-picture lang. Pero kasi yung picture na pinakita ni Atty. Topacio, hindi lang yung nagpa-selfie. Yung picture niya, talagang halatang barkada moments. Eto kaya yung inner circle na sinasabi ni Lacson? Nako. At bakit? Bakit kilala si Guo? Isipin niyo mabuti to. Bakit kilala si Guo? Tapos kilala yung first family. Anong involvement nitong tao na to? Kaya ako, I doubt kung ilalabas ni Lacson yung tao na yan. I doubt. Pero kung para talaga sa bayan at katotohanan, dapat pilitin ni Lacson yung kaibigan niya na magsalita. Di ba? Hindi yung puro kwento lang. Pero yung impormasyon na yan ay ipapaubayan niya sa mga senador kung gagamitin sa mga susunod na investigasyon. Yan ang tanong dyan. Isa pa yan. Kung talagang interesado ang mga senador na malaman ng katotohanan, abay dapat imbitahan nyo si Lacson. Imbitahan nyo si Lacson. Sa tingin ko naman papayag yun eh. As a resource person, imbitahan ninyo yung mga sinasabi ni Lacson. Diba? Kung if you are really for the truth. Diba? Kasi kay Ontiveros to eh. Ontiveros, if you are really for the truth, tawagin mo si Lacson. Ipatawag mo si Lacson. Ipatawag mo yung nagbigay na impormasyon na yun. O hindi mo kaya si Lacson. O baka naman, you're not really for the truth. Baka naman you're for Duterte lang. May misyon ka lang na siraan ng mga Duterte. Which is really obvious right now. Na ganun ang motibo mo, Ontiveros. Diba? Yan, sa tingin ko nangyayari. Malaking katarantaduhan talaga eh. Pero as we speak, Mean, wala pang reaksyon mula sa komite ni Senadora Ontiveros at maging sa ilang mga senador dyan. Tingnan mo. Wala pa. Ito? Wala pa, Alex. Pero ang susunod na pagdinig tungkol kay Alice Go ay itinakda na sa Martes. Tingnan mo. Sa Martes daw itutuloy. Pwede mo naman ipatawag ang aga-aga pa ngayon.
Patawag mo si Lacson, patawag mo yung bakit hanggang ngayon wala pa? Ontiveros, yung sarsuela mong hearing, obvious na obvious ka. Diba? Hindi natin alam kasi malay nyo sarsuela lang to. Kasi tandaan ninyo, agawan ito agawan ng power ito Kung sino masusunod, kung yung kapulisan, yung korte. Kasi tandaan ninyo bailable yung sa court. Pero bakit ganito ang treatment? Ibig sabihin ng bailable, somehow medyo mahina. Ibig sabihin hindi ganun kalakas yung kinaso sa court. Kasi kung bail Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!